So, okay, magandang hapon. Meron tayo ditong customer si Bossing. Tiga saan nga pa, sir? Taytay pa po. So, tiga Taytay si Bossing. So, bali nung nakaraang taon, nandito si Bossing, nagpagawa siya sa atin ng ganitong rim set po. Pinatubeless po niya sa atin yung kanyang gulong. So, bali, isang taon na po nakakalipas. Naplatan ka ba, Bossing? Hindi. So, okay, nakachamba tayo. So, bali, eto, inabot na siya ng isang taon, magpapalit na siya ulit ng bagong gulong, hindi daw siya naplatan kahit isang beses. Hindi naman natin sinasabi na perfect yung trabaho natin, tsamba lang yun. Pero, at least, nandito si Bossing para magpatunay na okay po yung ating naging trabaho. Siyempre, lahat naman po ng manggagawa, may kanya-kanya yung diskarte. Pero sa huli, ang pinakamahalaga po, yung resulta. Kailangan po satisfied yung customer, happy sila sa naging resulta. So, okay ngayon, may dala siya ulit ng mga gulong dito. Ito po, ayan. So, magpapatubeless po siya ulit. May dala na siyang sarili niyang materyales. Tatrabahuin po natin ulit. So, okay, start na tayo. Game. Okay po, ang unang step natin, tatanggalin muna natin yung kanyang lumang gulong. Ang ginawa po natin, gumupit po tayo ng lumang hose. Ito po yung hose na ginagamit sa tubig. Ginupit natin siya. Yan po yung ipangsasapin natin para maingatan po natin yung kanyang rim at hindi po ito magasgasan. So, ayan. Tsaga-tsaga lang. Kailangan ingatan po natin. Siyempre, yung mga ganyang klaseng rim, medyo mamahalin po yan. Nakakahiya naman po kung magagasgasan natin. So bali ito pong gulong ni Bossing natanggal po natin na maayos na kung tutuusin pwede po tayong hindi na magpalit ng bagong interior po. Pwede na po natin gamitin yung dating interior na nakakabit pero dahil nga po meron ng dalang pamalit si Bossing, pinalitan po natin. So ayan po, kinakalas na po natin yung gulong. So kabi-kabila po nilalagyan natin ng sapin para wag pong magasgasan yung rim. So dun sa kabilang side meron tayong basahan, ayan po. So, okay. Nakakabit po na maayos dyan yung interior. Tinanggal na lang po natin. So, ayan. Pinunasan na po natin. So, okay po. Yan po yung kanyang dalang bagong interior. Gugupitin po natin ulit dati sa gitna. Ayan. Kagaya ng ginawa natin dati, ginupit natin sa gitna. Okay. Ikakabit na po natin. So, ayan, dapat nakasentro po yan. Kahit may konting lawit po yan magkabila kasi gugupitin naman po yan once na nakalapat na yung gulong. Okay, nilagyan natin ng langis yung pinakang panga ng gulong para maganda po pagka lumapat. Ayan, kabilaan po nilagyan natin ng langis. At okay po, kinabit na natin. So, dyan sa part na yan, ingat-ingat lang po pag sungkit. Ayan. Ingat na ingat naman po tayo dyan nung sinusungkit natin yan. At ayan po, hinanginan na po natin. So okay, pinalapat po muna natin siya magkabilang gilid. Kailangan po nakalapat. Tapos pasisingawin natin ulit yan bago po tayo maglagay ng tire sealant. So ayan po, pinasingaw natin yan. Tapos lalagyan na po natin ng tire sealant. So bali pagkatapos po nun, ayun po, gugupitin na po natin yung mga sobrang interior po sa gilid. So okay, dito po gagamit po tayo ng card. Yun po yung ilalapat natin sa gilid ng gulong para po habang inihiwa po natin yung interior, hindi po magkaroon ng hiwa yung gulong. So ayan po, ihiwain na po natin yan. So kung mapapansin nyo, meron tayong nilalagay doon sa gilid, yun po yung card. So, ayan po, yan. Yan po yung card na sinasabi ko. Nilapat natin siya dun sa gilid para maiwasan po natin na mahiwa yung gulong. So, bali po, ito pong motor na to ay PCX 160 po. So, siya po ay naka-rim set. At okay po, ayan po. Mauubos na po yung mga interior na sobra dun sa gilid. So, tinanggal natin siya na maingat. Maraming salamat po. At sana po ay kahit papano, meron po kayong natutunan sa panonood po nitong ating video. So maraming salamat, stay safe po and God bless po sa ating lahat. Salamat po.